It's Christmas, so every now and then I tend to buy myself a gift. Either a motorcycle, a wheels, accessory, whatever it is. I tend to buy myself one. And today, I just received one of the best gift a motorcycle guy wants. So my brother gave me a bar and side mirror. So pag-usapan natin kung paano ikabit yung bar and side mirror. So actually, napakadali lang niya as nakikita nyo sa video. Ang kailangan lang natin is isang Allen wrench or Allen wrench, and matatanggal mo na actually yung dulo. So ito yung aking universal na bar and side mirror. Ayan. So yung tinanggal natin, ito yung magiging kapalit niya sa end, sa bar end. Tapos ito yung napili na regalo sa akin ng kapatid ko na bar end. Yan. So universal lang siya, tatry pa lang naman natin. So kahit hindi pa KTM Power Parts. So pinagbabaklas natin siya. Ito yung gagamitin natin. Yan, tsaka ito. Tapos yung stock na Allen wrench. Yan. Linisin na lang natin yung kalawang. Yan. So kailangan natin ng 18 na ilalagay yan dito. Yung parang screw. Meron siyang nut. Iikot nyo lang yung nut. Yun. Pag lumuwag na, ikot na lang hanggang matanggal. Ayan yung stock. Ito yung nut. Nut. Now, this is a bike. Yan. So, nakabit na natin yung ating bar end na side mirror. So, universal lang sila since testing lang naman. Hindi na tayo bumili muna ng KTM Power Parts or yung kay Rock On, yung kay Bagaros Performance. So, meron kasing mga option na siyempre yung mas maganda, mas mahal, mas quality, pero tatry pa lang kasi natin. So, yung fit and finish niya, maganda naman. May pagka-billet aluminum pero fake lang siyempre. So dito, kailangan lang natin ng dalawang Allen wrench na size. So as I've said, kailangan bumili na kayo ng buong set kung naka-KTM kayo. Lagi siyang gamitin. So yan, dyan. Tatlo yung adjustment niya. Yan, sa taas, sa gilid, at saka yung sa mismo bar end. Itong part na to, pinakadikit ko na yung bar end dyan sa handle grip. Kasi wala naman gumagalaw. Tinanggal ko na yon. So wala rin siyang spacer. May isang washer lang. Pero dikit na dikit siya kasi nga hindi naman gumagalaw yung handle grip. Napakaganda ng look niya. Napakasulit. Mamaya may sikreto nga pala akong sasabihin tungkol sa pagkakabit ng bar and side mirror. Yung at least pros and cons niya. Punta tayo sa kabila. Itong sa kung saan tayo nagto-throttle. So yan, medyo nilagyan ko muna ng spacer dahil nga nagto-throttle siya. Ayun no. Bale, papalitan na lang natin yan. Depende, monitor ko muna kung paano yung magiging play niya pag pinaandar na natin at ginamit na natin sa ride. So, lilitan natin ang lilitan yung spacer. So, temporary nut yan actually. Para lang hindi kasi dumikit yung kulay itim nung bar and side mirror dun sa throttle pagka ginagas natin yung motor. Yan. So, ito yung look pag nakasakay ka sa motor. Napakalinis na niya. So, napakaganda ng looks niya. Pag nakasakay ka, yung dash mo wala na yung parang yung mga ordinaryong motorcycle na feel. So siyempre bumili tayo ng big bike, so medyo ayaw na natin nakikita yung malaking side mirror na yun, which is very useful. Sa stock, ang advantage niya, stock na side mirror, is yung viewpoint mo napakaganda. So yung sikreto na sinasabi ko is that sana hindi mangyari sa inyo or hindi nyo magawa kasi actually nung una hindi ko alam yung nut sa ilalim ng side mirror. So naputol ko yung kalahati niya. So tsatsagayin ko pa, hindi ko alam kung paano tatanggalin yan. Pero yun nga, naputol siya. So na-stuck siya doon sa loob nung kung saan siya umiikot. Yan. So I've learned in the hard way. Kaya tayo nag-YouTube para rin makatulong katulad ng mga iba kong vlogs para sa mga ibang users na hindi na mangyari sa inyo yan. So iluwagan nyo muna yung nut bago nyo ikot yung side mirror na stock. Yan, so pag-usapan lang natin sandali yung bar end na side mirror.
Sigurado kasi magtatanong yung mga ka-Duc 390 ko or mga ka-Duc dyan. So may adjuster siya dito. Yan, Allen wrench lahat yan. So actually sa Duc, pag naka-Duc ka, medyo marami siyang Allen dahil European bike. So bili na lang kayo ng isang buong set. Ma-adjust mo yan. So tataas yan, bababa. Tapos ito rin gumagalaw. Ito hindi ito. Ito gumagalaw din to. Medyo maigpit lang dito eh. Tapos bali adjustment niyan, yan. Tapos baba yan. Yan hindi ko pa sinigpitan eh. Tapos may adjust rin dito. So gumagalaw tong side mirror. Tapos ma-adjust mo rin to. Ayun yung may nut rin yan dito. So magtataas baba rin siya. Ayun oh. Yan. Tapos ang pinaka-lock lang niya doon, ito. Yan. Bagay naman kung ako black lang yung bibilin para mas maporma. So depende na lang sa inyo paano yung view na gusto nyo. Pwede rin siya naka-side na ganyan. Yan, hinigpitan ko ng konti para sa mga siyempre mga naka-Duc na gusto rin mag-upgrade. Napakasulit ng exhaust, nakaka-enjoy, pero yung yung pinaka-lock niya ibang klaseng upgrade din. Siyempre, ang pinaka-advantage ng bar and side mirror is yung look niya. Mukhang-mukha na siya na super Duc. Pero, siyempre, may disadvantages din yan. So, pag-uusapan natin yan sa next vlog. So, don't forget to like, share, and subscribe. Sa mga magtatanong, ito yung tinakip ko dun sa stock na side mirror kasi magkakabutas yan eh. So, nakahanap ako ng rubber na pwedeng pantakip. So, close yan sa loob. Yan ang close. Hindi siya mapupuno ng tubig or mga ngalawang yung sa loob.